Nagbabalik ko ng balita, mga igan, isang pawn shop sa Apalit, Pampanga tinangkang pagnakawan sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. Sa ngayon, binabantay ng mga otoridad ng isang apartment kung saan pinaniwala ang naglungga ang mga suspect. Narito ang report ni GMA News Stringer, Romel Ramos. Bandang alas 4 ng hapon itong linggo nang biglang tumunog ang alarm system sa Raquel's Pawn Shop sa Apalit, Pampanga. Pinagnanakawan na pala ang pawn shop. Naghukay sa ilalim ng lupa ang mga suspect upang abutin ang bolt. Ngunit dahil sa tumunog ang alarm system, agad umanong tumalilis ang may 5 suspect bago pa man dumating ang mga otoridad. Ayon kay Deputy Barangay Tanod Roberto Enriquez, binabantayan nila ngayon ang isang apartment may 200 metro ang layo mula sa pawn shop kung saan pinaniniwala ang naglungga ang mga salarin. Ang pag-ano dito, yung mga magaring bakal, tsaka yung mga sisil, mga ano. Nakuha sa isang apartment? Oo, doon nga namin binabantay sa sakop namin. Bukod sa lagaring bakal at iba pang gamit sa paghuhukay, nakita rin sa apartment ang maruruming damit ng mga suspect. Bantay sarado ang mga butas na ito kung saan sumuot ang mga suspect. Nakatakda din sa yuri ng mga pulis ang nasabing mga hukay sa posibilidad na doon pa nagtatago ang mga salarin. Noong huling linggo ng Nobyembre ng nakaraang taon, isang pawn shop din ang hinukay at nilooban sa bayan ng Santa Rita, Pampanga. Posible raw na ito rin ang grupong nasa likod ng paghukay sa pawn shop sa Apalit dahil iisa ang estilo. Mula sa Pampanga, Romel Ramos, GMA News. Samantala, itinuturing pong swerte ang pagkakaroon ng mga supli. Paano pa kaya kung sabay silang ipinanganak ngayong bagong taon? Ang mga New Year baby tunghayan sa report na ito. Nagpuputukan pa sa pagsalubong sa bagong taon nang ipinanak si baby girl Shakaina sa Josefa Bella Memorial Hospital. 11:35 nang isugod sa ospital ang ina niyang si Jennifer Monton. 12:06 na nang iluwal niya si Shakaina. Ang hiling niya, maging mabait na bata, masunurin sa magulang para may meron siya someday. Sa Josefa Bella Memorial Hospital din isinilang ni Maricel Agaldao ang baby girl niya. 10:06 nang dumating sa ospital si Maricel at 12:07 niya ipinanganak si Amethyst. Kasi po yung mga anak ko letter A po ang umpisa yung sinunod-danan po namin. Para sa mga doktor, malaking kasiyahan at karangalan ang tumulong sila sa pagpapaanak sa New Year babies kahit pa malayo sila sa kanilang mga pamilya ng magpalitang taon. Siyempre, nami-miss din namin yung family namin. Pero masaya kami. Siyempre dahil magpapalit na yung taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Bagong baby. Ang baby na ito naman ang nag-iisang New Year baby sa South Cotabato Provincial Hospital. Paniwala ng ina niyang si Gina Buda, swerte ang dala ng kanyang bagong silang na anak sa kanilang pamilya. 4 na New Year babies naman ang isinilang sa Tarlac Provincial Hospital. May kambal pa, pero ang isa sa kanila ipinanganak 1 minuto bago nagpalitang taon. Ngayon lamang na nagkaroon ng kambal na New Year baby sa ospital, kaya ang doktor na nagpaanak, manghang-mangha. Special and memorable para sa akin and dito sa institution namin kasi first time lang namin nagpaanak, nagpa-deliver ng twins na different year, pero 1 minute apart. Yung first baby na-deliver 11:59 and the second baby na-deliver 12 o'clock. Isang baby boy naman ang ipinanganak din sa naturang ospital ng 12:04 a.m. Sumunod naman ang isang baby girl na ipinanganak noong 12:49. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Panatakot. Sa pagtapos ang serye ng Panata Ako, pangako ng bawat Pilipino, isang opisyal ng Commission on Elections ang nangakong babantayan ng karapatan ng mga Pilipinong bumoto, lalo na yung mga bilanggo, may kapansanan at mga katutubo. Ang kanyang panata sa report ni Sandra Aguinaldo. Tuwing eleksyon, lahat raw nagiging pantay-pantay dahil sa karapatang bumoto. Pero maraming Pilipino hindi nagagamit ang karapatang ito. Malaki ang epekto pag sila ay hindi nakakaboto. Ang kanilang mga layunin o kanilang mga pangarap ay hindi naririnig ang ating makinauukulan. Ang problema sa katutubo, yung kanilang records. Marami sa kanilang walang certificate of birth.
Marami sa kanila malalayo sa mga lugar na sentro. Marami sa kanila ay hindi nakapag-aral. Sila ay nagagamit ng mga politiko. Malaking hamon lalo't halos 10% raw ng populasyon ng Pilipinas binubuo ng mga katutubo. Pag yan po ay naparehistro, ayan po ay malaking puwersa. Kami ay magpa-pilot project sa ilang lugar sa Pilipinas para matulungan